Hello mga ka-fishda, MGAP Aquatics nga pala. So, bago tong channel natin, please do like and subscribe kung magugustuhan nyo tong video na to. For our first video, sa unang video natin, ay isi-share ko kung paano ako mag-breed based on my own experience. Etong SBST Apache Oranda or short body, short tail Orandas. So, ayan sila. First of all, dapat ay healthy ang mga fish nyo, maliksi, magana kumain, at walang mga sakit. As you can see sa video na yan, ayan, maliliksi sila, masisigla at mga walang sakit. So, pagka ganyan yung mga fish nyo, tapos i-prepare nyo lang sila by feeding high protein foods like pellets or steam egg. So, ganito pala yung mga sizes nila. Ayan, mga breeder size na. Hindi naman super lalaki na super breeder size na, pero mga gantong size ay nag-breed na sila. Ayan. Ito yung video kung saan makikita nyo, dinidisplay na nila yung breeding behavior ng mga isda. Kung saan yung female ay nahabol ng mga males kasi sila ay nagre-release ng nasa-sense ng mga male na malapit na siya mag-egg. Ayan, so kitang-kita nyo sa video, hinahabol siya kahit yung mga male rancho natin, hinahabol din siya. Yung mga gantong behavior kadalasan nangyayari yan madaling araw o gabi, pero mas madalas yan mga 3 to 5 AM ang ano. So pagkatapos nun, prepare nyo lang yung lalagyan nyo kung saan nyo gagawin yung hand spawning. Yung sa ngayon nga palang video, ang gagawin natin ay hand spawning. Dalawang method kasi yan, yung natural at saka yung hand spawning method. So hand spawning muna ang gagamitin natin. Walang tayo malinis na lalagyan, tapos mag-add lang tayo ng water dun sa lalagyan natin na galing dun sa tank na kukuha na natin ng codfish. So minimize lang natin yung tubig, konti lang, yung saktong mako-cover lang yung eggs. So kumuha na ako ng isang male, magpasensya nyo na, at one hand lang natin kasi ako din nagbi-video. So ayan, kung makikita nyo, kung kita ba, ayan, mini-milk na natin siya. So ganyan yung ginagawa ko, mini-milk ko muna yung male bago kukuhanin yung female. So ayan, mini-milk ko na siya dun sa pag lalagyan natin ng female mamaya. So ayan, milk lang natin siya. Bali dyan, hindi kailangan ng madiin na pressure, konting pressure lang, tama lang. Tapos kusa na magre-release yung milk o yung sperm nung ating isda. So ayan, as you can see, kada labas niya, mas okay yung spread nyo yung sperm niya para even yung pag-spread niya sa water. So ayan. So kuhanin ko ulit yung isa pang male. Ayan. Dito mas kitang-kita nyo kasi mas madaming sperm tong isang male na to kaysa dun sa isang male natin. So ayan. Yan, kitang-kita nyo, di ba? Yan, pag ganyan, ano yan, malakas yung chance ng fertility nyo. Lalo na kung mababa yung water level nyo, para mas concentrated yung milk ng fish nyo o yung tinatawag nating sperm ng fish. So gentle lang yan, dapat hindi masyadong maliin, hindi masasaktan yung isda. So ayan, pagtapos nyan, kunin ko naman yung female. So ito na yung female natin. Wala akong nag-egg na to nung madaling araw. Late ko na kasi siya nakita, mga morning na. So konti na lang siguro ibibigay niya to, pero okay lang naman, walang problema. So gentle lang. Ayan, as you can see, nagda-drop na siya ng eggs. Ayan, konti-konti lang. Tapos spread nyo lang, kada drop nya spread. Gentle lang ulit, tamang pressure lang, hindi masasaktan yung fish.
Okay. Yan. Ganyan lang. Dahan-dahan lang. Yan. Tapos, kung may spread nyo yung egg, mas maganda yung hiwa-hiwalay sila kesa yung platter o dikit-dikit sila. Yan. Bali, gagawin nyo lang yan. Tapos, mamaya pagkatas nito, i-re-rest natin siyang konti. Tapos, gagawin ulit natin. Hanggang totally wala na siyang egg na nilalabas. Ayan. Tapos, ngayon naman, kuhanin ko ulit yung isang meal. I-milk ulit natin siya. Ayan. Tapos, itapat na natin doon sa eggs. Yung pag-milk natin. Actually, yung iba, yung mga pros, ginagawa yan sabay. Kaso hawak ko kasi yung camera ko. So ayan. Pagkatapos niyan, itatap-tap natin yung water. Tapos maganda. Ginagawa kasi niyan sa natural na method eh. Sila yung naggaganyan dun sa eggs. Ang purpose niyan ay para makapasok yung sperm dun sa mga eggs ng female goldfish. So kailangan guluguluhin nyo yung water para mabilis makapenetrate yung mga milk ng male fish nyo sa eggs ng female. So ayan. So after nito, ayan, iwanan lang natin siya ng 30 minutes. So hindi na natin ano yun, fast forward na natin. After 30 minutes, ang ginagawa ko ay itatapon na natin lahat yan totally, yung tubig na ginamit natin sa pag hand spawning. So kukuha tayo ngayon ng bagong stock water. Mas okay yung stock water talaga para wala ng chlorine. So ayan, kuha na tayo. Dito ngayon, mas maganda, mas medyo mataas na yung water level. Tapos nyan, maglalagay tayo ng konting methylene blue. Ito ay ginagawa natin para ma-prevent ang eggs na mag-molds, o kung mag-molds man ay hindi madamay yung iba, yung mga healthy eggs. Nakakontrol niya yung fungus na kumalat sa ibang eggs. So gagawin lang natin ito isang beses, first day lang. Yan, haluin lang natin para well spread yung methylene blue. Ngayon naman lalagyan natin siya ng mahinang aerator lang. Ayan, ganyan. So ayun lang. Tapos nyan, ika 2 to 3 days, may makikita na kayong ma-hatch dyan. Yan, kung kita ba sa camera, yan, ma-hatch na yan. Yan, yan. So magfe-fade na din yung methylene blue, kaya hindi nyo na kailangan dagdagan. Ito, bali ito na sila nung ika 3rd day. Nilipat na sila dito sa tank, tapos pinakain ko na sila ng first feeding nila kasi free swim na rin sila eh. Yan. Tapos para may idea kayo, 1 month later, mga ganyan ang sizes niyan. Yan, 1 month. Tapos mga 2 months old, mga ganyan. Approximately, depende rin yun sa pagpapakain niya guys. Tapos mga 3 months old, 3 to 3 and a half months old. Ayan. Mga ganyan, okay na yan i-groom, tapos i-boost feeding na lang. Salamat!